Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Rasulullahi karim wa ala alihi washabihi wa min astana bisnatil yaumiddin. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain, ang lahat ng papuri at pasalamat ay tanging sa lamang ang Panginoon lahat ng mga nilikha. Naway ang kapayapaan sa kanyang propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya at mga kasamahan, at sa lahat ng tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Alhamdulillah, bilang karangalan ng isang Muslim ay maimbitahan ka sa isang ganitong pagtitipon, ay isang bagay na bilang ako, isang Muslim, ay tinitreasure ko ito as big opportunity. Kasi kung titingnan natin, yung ating mga taga-kapatid, mashallah, pagdating sa larangan ng dawa, andidyan na sila. Hindi pa ako Muslim, andidyan na sila. Pero yung pagkakataon na ibinibigay sa bawat Muslim, tulad ko, sa pagkakataong ito, ay pinasasalamatan ko sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sinasabi nga natin na kapag dumating ang ganitong pagkakataon, which is ito yung unang-unang kong natutunan sa aking mentor, sa mga Muslim at ang katulong sa akin upang magkaroon ng kaunting kakayanan, ay yung kapag dumating ang ganitong pagkakataon, bilang isang Muslim, itayo mo ito. Ang pinakasikreto, balik ka sa Allah. Ya Allah, tulungan mo po ako dahil hindi mangyayari o hindi ko may dideliver ang anumang mensahe kung ito'y magmumula lamang sa akin. Magagampanan ko ang lahat ng ito kung ito ay ipagkakaloob mo po sa akin. So yung paksa, dawa sa Muslim and non-Muslim, kung tutuusin kung paano ipabot ang dawa sa non-Muslim, ay pinaabot na lang dalawa nating naunang tagapagsalita, si Brother Yusuf and Brother Nuh. So yung dawa sa mga Muslim, isa ito sa mahalagang paksa na kung minsan nakakaligtaan natin. Bakit? Dahil kapag ang isang Muslim ay nagsyahada na, tapos na. May mga pagkakataon sa isang Islamic center sa Riyadh, noong isang kabayan natin ay hindi pa Muslim, hindi pa nagsasyahada kasi medyo nahirapan silang magdawa, lahat gusto makipag-usap sa kanya. Ito ang Islam, ito ang Allah, Muslim, 5 pillars, 6 belief, 5 terminology ginagamit na. Lahat gusto siyang kausapin. And then, alhamdulillah, nagsyahada yung kabayan natin, naging Muslim. Noong pumipirma na siya ng mga dokumento para sa certificate, which is ito'y secondary matters lang sa pagiging isang Muslim natin, dumating yung time na kailangan niya ng kunin. Itong brother, since bago, nag-expect siya na yung kanyang Muslim na kapatid, doon sa Islamic Center na yun, matutulungan siya. Bro, hindi naman yung certificate ko. And nakakalungkot, pero ito ang actual na nangyari, halos wala nang pumapansin sa kanya. Punta ka ron, punta ka ron, punta ka ron. Hanggang sa yung brother, bago Muslim, don't expect na meron siyang matatag na iman upang unawa sa Islam. Kaya naman nangyari, nung hindi pa ako Muslim gusto niyo akong kusapin lahat. Ngayong nag-Muslim na ako, wala na pumapin sa akin. Bakit? Ano yung kulang? Ano yung kulang? Meron. Balikan natin bahagya yung ating panahon ng mga 5 years old, 10 years old, 15 years old. Ano ba ang gusto natin nun? Diba? Sa pagpihit ng tadhana at pagsulong ng panahon, yung gusto natin noon, natupad. Maaring iba hindi natupad, napunta sa ibang, kasi kadar ng Allah to, kung ano lang yung ibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, idang magaganap, katiyakan, walang pagdududa. Pero yung achievement na yun, bago natin yung nakamit, meron tayong mga pinagdaanan, nag-elementary ka, nag-high school ka, na sa bawat araw, nakikibaka tayo. Pagsakay sa jeep, pagpasok sa eskwela, pagising na maaga, pag-prepare sa exam. Sa pagiging isang Muslim, kailangan natin yung mataimtim na pagsisikap upang aralin natin ito. Hindi sapat ang syahadatain. Kailangan aralin natin. Then, kapag inaral natin ito, anong susunod? Ipamuhay natin. At kapag naipapamuhay na natin, ipamahagi naman natin. So, ito yung tungkulin natin mga Muslim. At isa sa pinakamataas na antas ng pagsamba na maaaring gawin ng isang Muslim o na maaari natin ipailala sa bawat sarili sa atin, ang pagtataguyod ng salah. Salah, mga kapatid. Alhamdulillah, ang sarap ng buhay dito sa Saudi Arabia. Alhamdulillah.
alhamdulillah, ang sarap mamuhay dito sa Saudi Arabia sapagkat kapag dumating ang Salatul Fajr, may adhan. Duhur, Asr, Maghrib, and Isha. Ang gagawin lang natin, bago tayo matulog, hihilingin natin ulit sa Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, bigyan mo ka ng pagkakataong magising sa Fajr bago mag-Salatul Fajr at makapagsala ako ng Fajr. And then, pag nag-adhan, magwudu ka, napakalamig ng tubig, may heater naman. Pumunta ka sa masjid para magsala ng Fajr. Hanggang matapos mo hanggang Isha. At kung ito, hindi mo magagawa dito, saan mo ba ito gagawin? Sa atin sa Pilipinas na kung saan walang adhan kang maririnig, walang masjid na kinakailangan mo pang magbiyahe kung wala ka sa isang Islamic community para lang makapagsala sa masjid. So ito ang mahalaga mga kapatid. Panghawakan natin yung Islam sa pamamagitan ng pagsasabuhay nito. Kasi hindi po lahat ginabayan ng Allah sa ating pananampalataya. At kung titignan natin dito lang sa Al-Quban, ang Pilipino siguro 100,000. Pero nasa ilan lang sa mga kapwa natin Pilipino, nasa Islamic centers ngayon, na maaaring sa ibang Islamic center, may activities sila, dumadalo sa ganitong programa. Bakit? Kasi hindi naman nga sila Muslim. Ngayon, pinangyari ng Allah na tayo ay masumpungan natin ng Islam, panghawakan natin ito. Konti lang ang panahon natin. Yung pagiging inhinyero mo, yung pagiging isang accountant mo, ano man ang iyong profesyon sa kasalukuyan, dito lang yan. Dito lang po yan. At kapag namatay ka na, tapos na. Kaya naman, habang mayroong pagkakataon, habang tayo mayroong pagkakataon upang gumawa ng mabuti, gawin natin. Sabi nga ni brother, no, hindi lahat nakapagsasalita para ipahayag ang Islam. Anong gagawin mo? Isabuhay mo ang Islam. Ipakita mo yung pamumuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung hindi mo man magampanan 100% ang sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung paano niya pamuhay ang Islam, kumuha ka ng ilang puntos mula rito. I-apply mo sa sarili mo. Especially, yung pakikitungo mo sa hindi Muslim. Pakitaan mo sila na maganda. At higit sa lahat, sa pamilya mo. Kasi upang tayo magkaroon ng magandang komunidad o isang mainam na pamayanan, kinakailangan magsimula ito sa bawat pamilya na nakatira sa komunidad na yan. Kung gusto nyo, good community, yung pamilya mo sablay. Bakit? Dahil isang Muslim ka, tatay ka, hamdila, nag-Muslim na lahat ng pamilya mo, hindi mo sinisimulan sa pamilya mo yung pagkasabuhay ng Islam. Simulan po natin sa ating asawa o sa ating mga asawa, sa ating anak, sa ating mga anak, ang pagtataguyod ng Islam, ang pagtuturo, at insyaallah, ikhlas at sunnah, ang pamamaraan, may reward ka dito sa mundong ito at sa kabilang buhay. At yung asawa mo na yan, na matapat na sumunod sa iyo, ayon sa katuruan ng Islam, kapag gumawa ng mabuti yan, meron ka. Nagkaroon ka ng maraming anak, naturuan mo, umalis ka, for example, naiwan sila sa Pilipinas, subalit na ituro mo sa asawa mo yung kagandahang asal o kagandahan ng katuruan ng Islam, siya ang bahala sa mga anak mo. Networking ito eh. Ito ang pinakamainam na networking. At ang Islam, ito naman yung pinakamainam na pagkakataong pinagkaloob sa atin ng Allah. Isang sunnah, maaaring ito'y ginagawa ninyo. Kung hindi man, paalala, napakadali nito. Na kapag dumating tayo sa ating bahay, simulan mo, pagbukas ng pinto, Assalamualaikum. At ayon sa hadis, kapag ang tatay na pumasok kasi ng bahay, nagsalita ng salam, ang Satan, umaalis. Wala siyang lugar sa bahay na yon, the whole night. At kapag kumain ka ba, Bismillah, the whole night, ang Satan, wala siyang pagkain. Napakadali nito, mga kapatid. Pagpasok mo, Assalamualaikum. And then, siyempre, kakain ka na ba? Bla, bla, bla. Pagkain mo, Bismillah. Napakasimple lang itong sunang ito. Pero napakalaki ng biyaya. Imagine, the whole night, walang Satan na gagambala sa inyo. So, yung pagmamahalan na ipinagkaloob ng Allah sa bawat isa sa atin, babae at lalaki, isasabuhay nyo na lang. Wala nang
maaari pang kumontra. Simple lang ginawa mo. Nagsalam ka lang. Pangalawa, upang magkaroon tayo ng mainam na pamilya na magiging daan upang magkaroon ng mainam o matagumpay na pamayanan, mahalin natin ang ating mga asawa. Yung ating asawa o yung ating mga asawa. Nang-aayon sa turo ni Propeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, lagi natin sinasabi, alam ba na mga babae niya ang karapatan natin sa kanila? No. Alam ba na mga babae niya ang karapatan natin sa kanila? Ngayon, ang tanong, yung bang karapatan ng mga asawa natin, alam din ba natin? Naibibigay ba natin ito sa kanila? Dapat ganun muna. Bago natin kunin yung pagkukulang ng isang Muslim o ng asawa natin o ng isang tao, tanungin muna natin yung ating mga sarili. Dahil hindi magiging mainam ang lahat kung hindi magmumula sa iyo ang mabuti. Ngayon, isang factor na sa palagay ko ay magiging makabuluhan yung pagiging makatotohanan sa lahat ng bagay. Makatotohanan sa pagiging isang Muslim, makatotohanan sa pag-aalay ng sala, makatotohanan sa mainam na pakikitungo sa ating asawa o ating mga asawa, sa ating pamilya, sa ating mga pamilya, at pagiging makatotohanan sa ating mga salita at gawa. Sabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panatilihin ang pagiging makatotohanan, sapagkat ang pagkamakatotohanan ay nagiging daan patungo sa mabuting gawa, at ang mabuting gawa ay naghahatid papunta sa paraiso. At sino man ang nagpapanatili ng katotohanan at patuloy niya itong inilalagay sa kanyang layunin, itatanghal siya ng Allah bilang isang matapat o makatotohanang Muslim. Sabi ng Allah, ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. O mga mananampalataya, matakot kayo sa Allah at panatilihin ninyo o palaging gawin nyo palaging kayong gumawa ng makatotohanan sa salita at sa gawa. Pagiging makatotohanan sa salita at sa gawa. At kung hindi natin kaya, ulitin ko lang, at kung hindi natin kaya ipabot ang Islam sa pamagitan ng mainam na pagsasalita, gawin nating mainam na ehemplo o halimbawa ang ating mga sarili upang maipabot natin ang Islam. Dahil ang bagay na ito lamang, mga kapatid, ang madadala natin sa kabilang buhay. At habang ang pagkakataon na pinaglob sa atin ng Allah ay nandito pa sa atin, ano to? Yung ginawa niya tayo mga Muslim, ipinakilala niya sa atin ang kanyang sarili, ipinaalam niya sa atin ang ating panuntunan ng buhay, gawin natin. Dahil kapag tayo'y namatay na, kapag natapos, dumating na sa atin yung hangganan ng ating pansamantalang pamumuhay, dito na natatapos lahat ang pagkakataon. Kaya naman po, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, habang tayo may pagkakataon na gumawa ng mabuti, gawin natin. Sapagkat kapag dumating na yung bagay, yung time o yung oras na kinuha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, dito na ito matatapos. Kaya naman, lagi natin tatandaan, panghawakan natin ang Islam. Pag-aralan natin po ang Islam. Isabuhay natin ang Islam at ipamahagi natin ang mensahe ng Islam. Napakadali na lang ngayon. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pupunta ka na Islamic Center, mashallah, may libreng kape at tinapay. Ha? Pupunta ka na Islamic Center, magbabasa ka, yung dating Arabic, ginawang English, ngayon Tagalog na. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bubuksan na lang natin yung aklat, aaralin na lang natin yung nilalaman, isasabuhay na lang natin, habang tayo naghihintay ng ating kamatayan dahil katotohanan, walang pagdududa, darating ito sa atin. So inshallah mga kapatid, sa maikling pagkakataon na nakaupo ko rin sa inyong harapan, dalayan ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na naging makabuluhan ang ating mga nabanggit at naway gamitin niya ito upang magsilbing paalaala, upang mapanatili natin ang pagiging isang
Muslim. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.